Paggising ko, sobrang kalat ng bahay. Ang kusina, ang CR, ang sahig sobrang dumi. Hindi ko mapigilang magalit kaya't sinabi ko sa partner ko na bago ako matulog malinis yung bahay, yung sala, yung CR, yung lababo, walang hugasin. Yung sahig minap ko bago ako matulog pero anyari, parang binagyo. Nagtalo pa kami ng asawa ko at ang sagot niya, wala raw akong karapatang magreklamo kasi nakikitira lang daw kami. Nagkakilala kami ng partner ko sa club, kung saan DJ siya at ako naman ay cashier. Naging kami at hanggang sa nagtagal ay nagsama kami at binahay niya ako sa bahay nila. Ang kasama namin sa bahay nila ay yung tatay at dalawang kapatid niya pati na rin ang mga asawa nito. Mabait ang tatay niya, maasikaso at sagana sa pagkain. Na kasi mahilig siyang magluto. Yung nanay niya naman ay matagal nang patay. Lumipas ang panahon na nagkaroon kami ng anak. At pagdesisyonan ng tatay ng partner ko na yung bahay ay paghati-hatian. Sobrang gulo ng hati-hati. Para siyang boarding house pero sa amin yung main, which is yung malaking sala, CR at lababo. Yung kuya naman ng partner ko ay pinagawa ng sarili ding maliit na kusina. Ang hirap din pala kapag hati-hati na kahit na feeling mo nakabukod ka ay parang hindi pa rin. Nag-invest ako ng mga gamit sa kusina pero lagi na lang nawawala kapag ako yung gagamit. Kaldero, kawali, kutsara at pinggan kailangan ko pang hanapin na kasi nga kinukuha nila yung gamit namin. Sa tubig naman yung partner ko ay laging nag-iigib. At sila damay din kasi iniigiban din sila ng partner ko. Na kasi mahirap yung tubig dito sa amin. Tapos minsan pa dahil open yung salas dito ay ginagawa nilang daanan. Sa totoo lang ay hirap na ako sa ganitong sitwasyon. Nahalos ako ng lahat yung kumikilos. One morning paggising ko sobrang kalat ng bahay. Ang CR, ang kusina at ang sahig ay sobrang dumi. Hindi ko mapigilang magalit at sinabi ko yun sa partner ko. Sabi ko sa kanya na bago ako matulog malinis yung bahay. Yung sala, yung CR, yung lababo walang hugas. Yung sahig minap ko pa pero anyari parang binagyo. Nagtalo pa kami ng asawa ko sa sagot niya. Ang sabi niya sa akin na wala raw akong karapatang magreklamo kasi nakikitira lang daw kami. Kung baga nakikisama. At ang sabi ko sa kanya, kaya nga nakikitira lang tayo ang nakatira dito sa bahay. Responsibilidad natin na malinis ang bahay. Ako yung naglilinis, akong lahat. Oo, nililinis ko kasi gusto ko bago ako matulog malinis at paggising ko maliwalas yung buong bahay. Yung walang kalat. Pero sinabihan niya pa ako na kung napapagod daw ako na maglinis, pwede naman daw akong umuwi sa amin. Or pabayaan ko na lang daw yung bahay kaysa naman daw ngawa ako ng ngawa. Naamin ko na bungangera ako when it comes to kalat. Mali ba ako? Bawal ba akong magreklamo kasi hindi ko to bahay? Bawal ba akong magalit kapag napapagod na ako? Kasi sobrang nakakapagod talaga. To think na 8 months pregi na ako. Pero ako pa rin sa gawaing bahay, even sa paglalabay ako pa. At meron pa akong 1-year-old na inaalagaan. Okay naman kami ng partner ko. Ang problema ko lang talaga yung mga kasama ko sa bahay. Mahingi naman ako ng advice, Mami Len. Sorry kung hindi ako magaling magkwento. Letter sender, Queenie. O yun naman pala meron ka naman palang choice. Umuwi ka sa inyo or wag kang gumawa. Pero dapat ang sinabi mo, madali kang kausap. Ang tanong ko, alin ba yung pipiliin mo? If hindi mo kaya yung unang choice na mag-voluntary exit, o edi isara mo yung third eye mo. Hayaan mo yung kalat at mag-focus ka dyan sa anak mo at sa pinagbubuntis mo. At pag nagreklamo sa'yo, sabihin mo yung sinabi niya sa'yo. O wala tayong karapatang magreklamo, di ka? Ipaalala mo. Or sabihin mo, ibukod ka kamo. Total naman kamo, masipag kayong gumawa. Baka naman, bahay naman sa susunod. At kung talagang walang solusyon, siguro naman po pwede siyang magsalita sa pamilya niya regarding sa issue. Kasi nga sa dalawang anak mo nga hirap na hirap ka na diga. Kasi karapatan mo bilang partner, asawa, ina ng mga anak niya na bigyan ka ng peace of mind. Or kung wala talagang choice or pangrenta man lang ng bahay, edi i-block niya yung mga daan na nilalampas-lampasan at magbuta sila ng kanila. Yun lang naman yung problema mo, yung magkanya-kanya kayo ng lagusan. At yung mga gamit mo, itali mo ng isang dipa ng hindi maibo. Hindi yung mag-open ka sa kanya ng stress tapos walang solusyon. At dadagdagan niya pa ng another stress yung dinadaing mo. Sa ngayon maliliit pa yung anak mo pero magkaroon ka ng diskarte kasi kung ganyan yung attitude ng partner mo, utang na loob, wag yung dagdagan ng anak nyo. Magtulungan muna kayo at saka nyo na yung dagdagan kung may maayos ng sisilungan. Hindi kasi po pwede nagawa ka ng gawa sa panahon ngayon. Isipin mo na yung mga basic needs nga hindi kayo magkaigi. Papaano kung emergency na? Baka isagot sa'yo na manalbos ka't walang pera. Pag ganyan, unahan mong sarhan yung lagusan mo, Mima.